Welcome back ka DIY Happy Valentine's! For today's video is another backdrop design ideas dahil may nag-request sa atin ng black and pink combination para sa kanyang rose flower backdrop, para sa kanyang photo booth. Hindi ko alam paano i-pronounce. Una lang natin gagawin ay hahanap tayo ng pagtatalian ng ating tire wire para sa ating rose flower. So dito tayo sa table gumawa, naglagay tayo ng thumbtacks at tinalian natin ng tire wire, then in-insert na natin yung cloth na gagamitin natin. So dito magme-measure tayo ng 8 inches para sa ating fold at gagawa tayo dito ng 6 fold. Pwede naman tayo gumawa ng flower kahit hindi nakasabit sa table natin. Pero kapag nahihirapan kayong gumawa ng bulaklak na hindi nakasabit, so mas maganda nakasabit yung paggawa natin at maggawa ng mga folds. So ito na, tapos na natin nagawa yung ating 6 folds. Ayan, dapat yung first fold natin ay siya yung nasa center. Iikot lang natin, ganyan. Then yung last fold natin, i-connect natin dun sa second fold. Yan, then tatalian natin. Ayan. So, yung sobra nating panali, itatali natin. Ayan. Pagkonektahin natin yung last fold at yung second fold. Ayan. So, ito yung first fold. Yan yung sa center. Ibubuka na natin siya para sa gagawin nating rose bud para sa ating advanced rose flower. Yes, advanced rose flower po ito. Yung basic flower po natin na rose ay 3 folds lang. So, ito ay advanced rose flower. Nasa 5, 6, 7 fold ang paggawa nito. So, depende sa inyo. So, inikot lang natin yung dulo ng ating cloth para magiging rose buds at nilagay natin ng pin. Yung sobrang cloth naman ay iikot natin siya ulit, then lagyan ng pin. So, ito na yung magiging look niya sa center natin. Then, yung mga natirang folds na 5 folds, ipa-zigzag-zigzag lang natin, ibuka natin at ipa-zigzag-zigzag. So, yan yung magiging petal ng ating rose flower. Marami na po tayong mga rose flower na gawa sa table skirting at backdrop, hanapin nyo na lang, marami tayong mga design dyan. So, ito na yung magiging look ng ating rose flower na 6 folds. Next, gagawa pa tayo ng dalawa pang rose flower. So, ayan. Dito sa dalawa, silk alpagena ang gamit nating cloth. Dito naman sa isa ay silk satin. Yung dalawa ay parehas ng fold, 6 folds. Dito naman sa isa natin ay 7 folds. Half lang ng 60 inches width yung gamit natin. Next naman, dahil mahaba yung cloth natin, nasa 8 yards ito. So, wala kasi akong putol-putol na tela. Mas maganda kasi putol-putol ang cloth nyo. So, dahil nga mahaba, so, gawa natin siya ng paraan. So, i-continue lang natin ang paggawa ng rose flower. Magme-measure lang tayo ng 14 inches bago tayo gagawa ng 3 folds para sa ating basic rose flower. So, yung center ng ating 3 folds ay iikot lang natin yung pinakadulo dahil naibuka na natin. Din lagyan natin ng pins at yung sobrang cloth, iikot ulit natin at ipin natin sa gitna. Ayan. Ayusin lang natin yung ating magiging rose buds. Then, yung natirang dalawang folds, ibubuka natin at ipa-cruise natin, pagdugtungin natin. Yung dulo to dulo, bali ipatong mo siya up and down. Dahil nga mahaba yung cloth natin, so by color ay dalawang flower ang nagawa natin. Yung advanced rose flower at yung basic rose flower. Pagkatapos natin magawa yung ating mga rose flower, tanggalin mo na siya sa pinagsabitan natin. Ayan. So ito yung ating advanced at ito naman yung basic rose flower natin. Ganun din yung gagawin natin dun sa dalawa pang bulaklak. So ito yung ating silk satin. Ayan. Ito naman yung color Barbie pink. Ayan. So, dalawa na yan siya. At ito naman yung ating fuchsia color. Bali per color ay dalawang bulaklak yung advanced at basic. Next natin gagawin ay ilalagay na natin siya sa ating backdrop stand. So, ito siya. Ayan. So, dahil nga mahaba yung cloth natin, ayan. So, tupiin lang natin yung cloth para yung basic rose flower natin ay nakabitin. So, dapat yung malaking flower natin ay nasa taas, yung basic flower natin or small flower ay nasa baba, siya yung nakabitin. Next natin gagawin ay ilalagay na natin siya sa ating backdrop stand. Ayan, isasabit mo lang siya ng ganon. At dahil kahoy yung ating backdrop stand, so itatamtax lang natin yung kanyang taas. Kapag naman alambre or plastic straw, ipipin nyo lang yung dulo ng cloth sa taas ng inyong backdrop. So, dito dahil kahoy lang, so ilalagyan nyo ng thumbtack. So, ayan na, nilagay na natin yung second flower at yung third flower. Nilagay natin siya sa gitna at medyo mababa yung paglagay natin. Then, lalagyan na natin ng mga thumbtack sa taas. Then, yung mga small flower natin ay aayusin lang din natin. Ilalagay natin kung saan nyo gusto ilagay. At ipipin nyo lang siya doon sa black na tela natin. Ayan. Ganyan lang. So, depende na sa inyo kung paano nyo ayusin yung mga
ginawa niyong rose flower, kung paano nyo i-decorate or i-design yung inyong mga flower. So dito, parang pa-triangle yung style natin or yung pa-angle siya. Ayan. So, depende na sa inyo. Pwede pa straight line, pwede rin pa arc yung pag-design nyo. So, kayo na bahala kung paano nyo i-style or i-decorate yung mga gawa nyong rose flower. Para nakaharap at hindi nakabaw yung flower nyo, ipin nyo lang yung petal niya doon sa likod, doon sa black na clute natin. At kapag na-arrange na natin yung ating mga flower, so ayusin na natin pagbuka yung ating mga petals, yung flower natin para mas maganda yung bloom ng ating rose flower. Dagdagan na rin natin ng mga artificial leaves para mas lalong gumanda. Isiksikan mo lang yan sa gilid-gilid. Ayan. So ito na yung magiging final look ng ating part 1 dahil nga may nag-request sa atin ng rose flower gamit ang clute tela black and pink combination para sa kanyang photo booth. Ang design na to ay pwede mo rin gawin sa kahit anong okasyon. Bridal shower, wedding, engagement, anniversary, birthday, debut, christening, at iba pa. Dahil wala na akong time, so hindi ko na nagawan dito sa kabilang side, pwede mo rin siyang gawan pa dito para mas maganda tingnan. Pwede rin pa-art yung design niya, so depende na sa inyo. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated at pakishare na rin itong ating video para mas marami makanood, matuto at magkaroon ng ideas. Maraming salamat!